Kung pinapanood o binabasa ninyo ito ngayon, malaki ang posibilidad na meron kayong isang bote ng multivitamins na nakatago diyan sa inyong kusina. Marahil ay nakapatong sa ibabaw ng inyong mesa, sa tabi ng inyong kapehan, o kaya naman ay nakatabi sa inyong mga pangaraw-araw na gamot sa maintenance. At kung kayo ay nasa edad 60 pataas na nakapusta ako na may isang tao, marahil ay ang inyong doktor, isang nagmamalasakit na kaibigan inyong mga anak na nagpadala ng balikbayan box, o kahit ang mga paborito ninyong artista sa mga patalastas sa telebisyon ang nakakumbinsi sa inyo na ang pag-inom ng mga bitaminang iyon tuwing umaga ay isa sa pinakamatalinong desisyon at pinakamagandang ugali na maaari ninyong gawin para sa inyong kalusugan. Isang pildoras para sa inyong mga buto, isang kapsula para sa inyong puso, at marahil isa pa sa mga sikat na Bob Complex na pangako ay lakas at sigla sa buong araw. Pakinggan ninyo, napakaganda nitong pakinggan, hindi ba? Mukhang napakaresponsable, napaka-proaktibo. Ngunit narito ang isang katotohanan na kailangan ninyong maunawaan at kailangan kong pakinggan ninyo itong mabuti dahil tahasan itong sumasalungat sa lahat ng mga itinuro at ipinaniwala sa inyo sa nakalipas na 30 o 40 taon. Ang ilan sa mga bitaminang iyon ang mismong mga tableta na buong katapatan ninyong nilulunok araw-araw sa pag-aakalang pinoprotektahan ninyo ang inyong sarili ay maaaring nagdudulot ng kabaligtaran. Maaaring unti-unti dahan-dahan at nang hindi ninyo namamalayan nilalason at pinapasama nito ang inyong kalusugan. Hindi po ako nag-iimbento lamang ng kung ano-anong teorya rito. Hindi rin ako isang manggagamot sa tabi-tabi na nasasabihin sa inyong itapon ang lahat ng inyong gamot at kumain na lamang ng puro gulay. Ako po si Dr. Paulo Garcia. Gumugol ako ng mahigit 20 taon sa aking klinikal na practice dito sa Pilipinas, kung saan ang pangunahing inaalagaan ko ay ang mga pasyenteng Pilipinong lampas sa edad na 60. At ang mga ibabahagi ko sa inyo ngayon ay direktang nagmula sa mga mapagkakatiwalaang siyentipikong pananaliksik, malalaking pag-aaral sa medisina at higit sa lahat mula sa sarili kong karanasan sa pag-oobserba sa napakaraming pasyente kung nagdusa sa mga karamdamang maaari sanang naiwasan kung may nagpaliwanag lamang nito sa kanila ng mas maaga. Ang problema ay hindi dahil sa masama ang mga bitamina. Ang totoong issue ay ang inyong katawan sa edad na 65, 70 o 80 ay hindi nakapareho ng katawan ninyo noong kayo ay 40 taong gulang pa lamang. Ang inyong atay ay hindi na nakakapagsala ng mga lason sa bilis na nakasanayan nito. Ang inyong mga bato o kidney ay hindi na nailalabas ang mga sobrang nutrisyon sa pamamagitan ng pag-ihi ng kasing husay noon. Ang inyong tiyan at bituka ay hindi na sumisipsip ng mga pagkain sa parehong paraan. At ang pinakamahalaga sa lahat, hindi na kailangan ng inyong katawan ang mga parehong dami ng nutrisyon na kailangan nito noong kayo ay mas bata pa. Kaya ano ang nangyayari kapag patuloy ninyong ininom ang mga parehong supplement na ininom ninyo 20 taon na ang nakararaan, o kapag sumusunod kayo sa mga payong pangkalusugan na ginawa para sa mga kabataan sa halip na para sa mga nagkakaedad, naiipon ang mga ito. Napupunta sa maling bahagi ng katawan ang mga nutrisyon. Ang mga bagay na dapat sanang makatulong ay nagsisimulang manira ng dahan-dahan ng napakapino sa mga paraang hindi ninyo kailanman
may isip na may kinalaman sa inosenteng pildoras na ininom ninyo pagkatapos mag-almusal ng pandesal. At narito ang bahaging talagang nagpapabagabag sa akin bilang isang doktor. Karamihan sa mga sintomas na idinudulot nito ang matinding pagod, ang pananakit ng mga kasukasuan, ang paglabo ng isip o brain fog, ang madalas na pagkahilo ay kamukhang-kamukha ng mga inaasahang senyales ng pagtanda. Kaya walang nagtatanong. Hindi ninyo pinagdududahan. Kahit ang inyong ibang doktor ay maaaring hindi ito pagdudahan, inaakala na lamang ng lahat na ganyan talaga. Kapag tumatanda, humihina, maliban na lang sa katotohanang hindi ito totoo. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Minsan, ito ay dahil sa toxicity o pagkalason ng katawan dahil sa sobra. Minsan ito ay dahil sa isang bitamina na ibinenta sa inyo bilang isang pangangailangan, kahit na hindi na ito kayang tanggapin ng inyong katawan. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo ang 4 na partikular na bitamina na kapag lampas na kayo sa edad 60 ay nagiging tunay na mapanganib. Sisimulan natin sa una na maaaring gumulat sa inyo dahil inirerekomenda ito sa mga matatanda sa loob ng ilang dekada. Ang vitamin A sa anyong retinol. Kapag sinabi ko sa mga lolo at lola sa klinika na ang vitamin A ay maaaring maging problema, tinitingnan nila ako na parang nasisiraan na ako ng bait. Mabuti ang vitamin A, lahat ay alam iyan. Nakakalinaw ng mata, nagpapalakas ng resistensya at nasa halos lahat ng multivitamin na mabibili sa botika. Totoo ang lahat ng iyan. Ang problema ay ang anyo ng bitamina na ginagamit sa mga supplement na tinatawag na retinol at ang katotohanang pagtuntong ninyo ng 60, iba na ang pagtanggap ng katawan ninyo rito. Ang vitamin A ay fat-soluble, ibig sabihin ay naiimbak ito sa taba at sa atay hindi ito sumasama sa tubig o ihi gaya ng vitamin C. Maaari itong manatili sa katawan ng ilang buwan o taon. Kapag bata pa kayo, nakokontrol ito ng inyong atay. Ngunit sa pagtanda, bumabagal ang atay at nagbabago ang inyong mga taba sa katawan. Kaya ang araw-araw ninyong iniinom na retinol ay naiipon at nagiging lason. Ang mga unang sintomas nito ay hindi ninyo iisiping galing sa bitamina na nanunuyo ang balat, nagiging malutong ang buhok, madalas kayong nahihilo, kapag biglang tumayo, sumasakit ang mga kaso-kaso at lagi kayong pagod. Maaari pa ngang lumabo ang inyong paningin, isang malaking kabalintunaan dahil ininom ninyo ito para sa mata. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang epekto nito sa inyong puso. Isang pag-aaral noong 2022 sa European Journal of Clinical Nutrition ang nagpatunay na ang mga senior na may mataas na antas ng vitamin A ay may 25% na mas mataas na panganib na magkaroon ng atrial fibrillation, isang hindi regular na pagtibok ng puso na labis na nagpapataas ng panganib sa stroke. Kung ang supplement ninyo ay may higit sa 700 micrograms para sa babae o 900 micrograms para sa lalaki ng retinol, retinol palmitate, na sa delikadong sitwasyon na kayo. Ang solusyon, kunin ninyo ang inyong vitamin A mula sa beta-carotene na likas na matatagpuan sa mga paborito nating gulay tulad ng kalabasa, kamote at malunggay. Ang beta-carotene ay parang smart faucet. Titigil ang katawan sa paggawa ng vitamin A kapag sapat na ito. Kaya walang panganib na ma-overdose. Basahin ninyo ang etiketa ng inyong bitamina ngayon at kung retinol ang nakasulat, oras na para itigil ito. Ngayon, dumako naman tayo
sa ikalawang mapanganib na nakasanayan. Ito ay medyo mapanlinlang dahil itinuturo ito sa mga matatanda bilang pangunahing solusyon sa panghihina. Ang iron supplements o mga gamot na pampadugo na may bakal. Kapag naririnig ng mga Pilipino ang salitang iron, naiisip agad nila ay lakas enerhiya at dugo. Naiisip natin si Popeye na lumalakas kapag kumakain ng spinach. At para sa ilang mga tao, lalo na sa mga kababaihang nireregla o mga may malalang kaso ng anemia, ang iron ay nagliligtas ng buhay. Ngunit narito ang halos hindi sinasabi sa inyo paglampas ng edad 60. Maliban na lamang kung kayo ay mismong nasuring may iron deficiency anemia ng inyong doktor, ang sobrang bakal ay hindi nagbibigay ng dagdag na lakas. Naiipon lamang ito sa inyong mga lamang loob at dahan-dahan kayong nilalason. Ipaliwanag natin ang siyensya sa likod nito na madaling intindihin. Ang iron ay hindi tulad ng ibang nutrisyon. Ang inyong katawan ay walang mekanismo upang ilabas ang sobrang bakal. Hindi ninyo ito naiiyak, hindi na ipapawis at hindi naiihi. Kapag pumasok na ito, naiimbak ito sa inyong atay, sa inyong puso at sa inyong lapay o pancreas. Noong kabataan ninyo, lalo na sa mga kababaihan, regular kayong nawawala ng bakal buwan-buwan dahil sa regla. Ngunit ang mga kalalakihan ay hindi na nawawalan ng bakal pagkatapos ng pagdadalaga/pagbibinata, at ang mga kababaihan ay tumitigil na rito pagkatapos ng menopause. Ibig sabihin, ang natural na labasan ng bakal ay sarado na. Ano ang mangyayari kung patuloy ninyong dadagdagan ng iron? Ang katawan ninyong puno na ang bakal na ito ay naiipon at lumilikha ng tinatawag na oxidative stress. Sa madaling salita, ito ay parang kalawang na namumuo sa loob ng inyong katawan, sinisira ang inyong mga selula, pinapabilis ang pagtanda ng inyong mga tissues at pinapataas ang panganib ng malulubhang sakit. Isang pag-aaral noong 2018 sa Alzheimer's Research at Therapy ang nakatuklas ng direktang koneksyon sa pagitan ng sobrang bakal sa utak at mas mataas na kaso ng demensya o pag-ulyanin. Nakakonekta rin ito sa sakit sa puso at pagkasira ng atay. Ang malungkot pa rito, nararamdaman ninyo ang pagod, pananakit ng kasukasuan at paglabo ng isip. Ngunit aakalain ninyong ito ay dahil lang sa inyong edad. Hindi ninyo alam ang bitaminang inaakala ninyong pampalakas ang mismong nagpapakalawang sa inyong puso at atay. Huwag kayong iinom nito maliban kung kinumpirma ng doktor sa pamamagitan ng serum ferritin test. Makuha ang bakal sa natural na pagkain tulad ng kangkong monggo at karne. Sumunod dito ay ang pangalawang pinakamapanganib, ang pag-inom ng calcium supplements ng mag-isa. Mula pa noon, sinasabihan na ang mga senior na kailangan nila ng gatas at calcium para tumibay ang buto. Sa patalastas ang calcium ang bida laban sa osteoporosis, tila napakaluhikal nito. Humihina ang buto sa pagtanda, kaya kailangan ng maraming calcium. Ngunit hindi ito ganoon kasimple. Paglampas ng 60, ang inyong katawan ay hindi na hawak ang calcium ng tulad ng dati. Kapag ininom ninyo ang calcium pill nang walang kasamang ibang nutrisyon, ang calcium na iyon ay hindi napupunta sa inyong mga buto. Noong bata kayo, ang inyong buto ay parang espongha na madaling sipsipin ang calcium dahil sa lakas ng inyong hormones. Ngunit sa pagtanda, humihina ang mga senyales ng hormones. Kaya saan napupunta ang lahat ng sobrang calcium na inyong nilulunok? Napupunta ito sa inyong mga ugat ng dugo, kung saan ito ay tumitigas na parang semento
na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Napupunta ito sa inyong mga kasukasuan na nagiging sanhi ng paninigas at matinding kirot na inaakala ninyong rayuma. Napupunta sa inyong bato-kidney at nagiging bato. Isang pag-aaral noong 2016 sa Journal of the American Heart Association ang nagpakita na ang mga matatandang umiinom ng calcium supplement ay may 22% na mas mataas na panganib sa sakit sa puso kumpara sa mga kumukuha ng calcium sa pagkain. Umiinom kayo ng calcium para sa buto, ngunit literal na pinapatigas ninyo ang inyong puso. At ang masaklap, maaaring hindi man lang tumitibay ang inyong mga buto dahil ang calcium ay hindi makakapasok doon ng mag-isa. Kailangan nito ng kasama, kailangan ng vitamin D3 para masipsip sa dugo, kailangan ng vitamin K2 para ituro ito papunta sa buto at ilayo sa mga ugat, at kailangan ng magnesium para balansihin ang buong sistema. Kumuha kayo ng calcium sa malunggay sardinas na may buto at yogurt. Kung kailangan ninyo talaga ng supplement, huwag na huwag itong iinumin ng walang kasamang D3, K2 at magnesium. At huwag kalimutan ang ehersisyo at paglalakad dahil iyon ang mas nagpapatibay sa buto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang nangungunang pinakamapanganib na bitamina na siguradong gugulat sa inyo dahil marahil ito ang pinakamadalas inirerekomendang supplement para sa mga nerves sa Pilipinas. Ang mataas na dosis ng vitamin B6. Kapag naririnig ng mga Pilipino ang B-complex, lalo na ang vitamin B6, ang iniisip agad nila ay ligtas at walang masamang epekto. Isa itong B-vitamin, sumasama ito sa tubig, tumutulong sa enerhiya, sa pakiramdam ng ugat o nerves at pampaganda ng mood. Ano ba naman ang pwedeng maging masama roon? Narito ang malaking pagkakamali. Hindi tulad ng ibang B-vitamins na madaling naiilabas ng inyong katawan sa pag-ihi, ang B6 ay umaarte ng kakaiba kapag ininom sa napakataas na dosis. Naiipon ito sa inyong mga nerve tissues at sa paglipas ng panahon, ang pagkaipon na ito ay nagiging neurotoxic. Literal na nilalason nito ang mismong mga ugat o nerves na dapat sana itong pinoprotektahan. At ang ating mga lolo at lola ay partikular na mas madaling tamaan nito dahil ang inyong atay ay mas mabagal ng maglinis ng lason at ang inyong mga nerves ay mas marupok na dahil sa natural na pagtanda. Isang pag-aaral noong 2017 sa kilalang journal na Neurology ang sumubaybay sa mga nakatatandang umiinom ng high-dose B6 supplements. Ang natuklasan nila ay nakakabahala ang mga taong ito ay may dobleng panganib na magkaroon ng sintomas ng pagkasira ng nerve kumpara sa mga nanatili sa ligtas na limitasyon. Ngunit narito ang pinakamapanlinlang na bahagi. Ang mga sintomas ng B6 toxicity o pagkalason sa B6 ay kamukhang-kamukha ng inaasahan ng mga tao na normal na pagtanda. Ang pangiingimay ng inyong mga kamay at paa, ang pamamanhid, ang pakiramdam na tila sinusunog ang mga talampakan, humihinang balanse, madalas na pagkatumba, panghihina ng kalamnan, at ang tila pagiging makakalimutin. Dahil dito walang nag-iisip na ang bitamina ang may sala, hindi ninyo naiisip. Kahit ang ibang doktor ninyo ay hindi ito naiisip. Inaakala na lamang ng lahat na ganyan talaga rayuma o neuropathy dahil tumatanda na. Maliban sa hindi ito dahil sa edad. Ito ay pagkalason. Ang opisyal na ligtas na limitasyon ng B6
ay 100 miligramo bawat araw, ngunit ipinapakita ng pananaliksik na kahit 50 miligramo lamang araw-araw na iniinom ng matagalan ay nakakalaso na sa mga senior citizen. At alam ba ninyo, maraming sikat na pampalakas ng nerve pampay energy at senior multivitamins sa botika ang naglalaman ng 100 hanggang 200 at 50% ng inirerekomendang dami sa iisang tableta lamang. Ang kailangan lang naman ng mga senior ay humigit kumulang 1.5 hanggang 1.7 miligramo araw-araw. Tigilan na ang pag-inom ng mataas na dosis ng B-complex, maliban na lang kung inireseta ng mahigpit ng inyong doktor para sa isang tiyak na sakit. Kumuha ng B6 sa pagkain tulad ng saging patatas at isda. Kung naiiwasan na natin ang mga nakakasamang bitaminang ito, lumipat na tayo sa pangalawang kalahati ng usapan. Ang pag-iwas sa panganib ay hindi sapat. Kailangan nating ibigay sa katawan ang talagang kailangan nito para lumakas at humaba ang inyong buhay. Ito ang 4 na bitamina at mineral na talagang nagpapakita ng milagro sa mga pag-aaral para sa mga edad 60 pataas. Sisimulan natin sa pinakamagandang supplement numero 4, magnesium. Kung mayroong isang nutrisyon na halos lahat ng senior na nakikita ko sa klinika ay may kakulangan, ito ay ang magnesium. Ang mahirap dito, hindi ninyo alam na kulang kayo hanggang sa magsimulang magpadala ng senyales ang inyong katawan na tila walang koneksyon sa isa't isa. Hirap sa pagtulog o insomnia, matitinding pulikat sa binti sa kalagitnaan ng gabi na nagpapagising sa inyo, leg cramps. Walang paliwanag na pagod, hindi mapakaling mga binti, restless legs, at kahit na ang hindi regular na pagtibok ng puso. Binabalewala ito ng karamihan at sinasabing gawa ito ng pagtanda. Ngunit madalas ito ang klasikal na senyales ng kakulangan sa magnesium. Ang mineral na ito ay may higit sa 300 tungkulin sa inyong katawan. Ngunit habang tayo ay tumatanda, mas kakaunti na ang nasisipsip ng ating katawan mula sa pagkain. At ang masaklap, ang mga paborito ninyong maintenance meds, mga gamot sa high blood, mga pampaihi o diuretics at mga gamot sa asido o reflux ay mabilis na umuubos ng inyong magnesium. Isang pag-aaral noong 2018 ang nagpakita na ang mga matatandang kulang dito ay may 50% na mas mataas na panganib sa stroke dahil sa pag-atrial fibrillation. Ito rin ang nagpapagana sa vitamin D3 at calcium na tinalakay natin. Ang pagwawasto ng kakulangan na ito ay mabilis maramdaman, mas malalim na tulog, pagkawala ng pulikat at mas kalmadong isipan. Iwasan ang murang magnesium oxide na nagpapatay lamang. Hanapin ang magnesium glycinate o citrate. Kumain din ng maraming buto ng kalabasa, mani avocado at dark chocolate. Ang mineral na ito ang tunay na magbabalik ng inyong kalmadong gabi. Kung ang magnesium ay ang ating taga-suporta, heto naman ang master switch o ang pangunahing taga-kontrol. Ang pinakamagandang bitamina numero 3, vitamin D3. Ang Pilipinas ay isang tropikal na bansa, palaging mainit at umaaraw. Ngunit nakakagulat at nakakalungkot na napakaraming matatandang Pilipino ang kulang sa vitamin D3. Bakit? Dahil takot tayo sa araw. Paglabas ng bahay, laging may payong nakasombrero, naka-long sleeves, o kaya na may
laging nakakulong sa loob ng bahay dahil ayaw umitim o mainitan. At kahit pa magbilad kayo sa araw, paglampas ng edad 65, ang kakayahan ng inyong balat na gumawa ng vitamin D mula sa araw ay bumabagsak na ng higit sa 50%. Ang vitamin D, 3, ay hindi lamang simpleng bitamina. Ito ay kumikilos bilang isang malakas na hormone na nakakaapekto sa halos bawat sistema sa inyong katawan. Ito ang nagdidikta sa tibay ng inyong buto, lakas ng inyong resistensya laban sa sakit, at maging sa talas ng inyong utak. Isang napakalaking pag-aaral noong 2022 na sumubaybay sa higit sa 25,000 matatanda ang naglabas ng nakakamanghang resulta. Ang mga taong umiinom ng vitamin D3 ay nagkaroon ng 36% na mas mababang panganib na mamatay mula sa kahit anong uri ng sakit. 36%, subalit marami pa rin ang nagkakamali dahil ang binibili nila ay vitamin D. 2, na mas mahinang uri o kaya'y umiinom sila sa napakaliit na dosis. Kailangan ng karaniwang senior ng mga 2,000 hanggang 4,000 international units IU araw-araw upang maabot ang tamang antas sa dugo na nasa 40 hanggang 60 ng bawat mililitro. Ngunit narito ang sikreto na hindi alam ng marami: ang D3 ay hindi kayang gumana ng mag-isa pagdating sa inyong buto at puso. Dito pumapasok ang ating pinakamagandang bitamina numero 2, ang vitamin K2. Ilarawan ninyo ang vitamin K2 bilang isang istriktong traffic enforcer sa loob ng inyong katawan. Ipinaliwanag ko kanina na kapag umiinom kayo ng calcium at vitamin D3, ang ginagawa ng D3 ay sinisipsip ang calcium papasok sa inyong dugo. Ngunit kapag nasa dugo na ang calcium, hindi nito alam kung saan pupunta. Kung walang vitamin K2 na magtuturo ng direksyon, maaaring pumarada ang calcium na iyon sa inyong mga ugat ng dugo at magpatigas nito na parang semento. Ang ginagawa ng K2 ay humaharang ito sa kalsada, hinahawakan ng calcium at pilit itong idinidirekta papasok sa inyong mga buto at ngipin kung saan ito dapat naroroon, at mahigpit itong inilalayo sa inyong mga ugat at puso. Isang pag-aaral na tinawag na Rotterdam Study ang nagpakita na ang mga taong may sapat na K2 ay nagkaroon ng 57% na mas mababang panganib na mamatay sa sakit sa puso. Ang uri ng K2 na dapat ninyong hanapin sa mga supplement ay ang tinatawag na MK7, Menaquinone 7, na nagmumula sa mga fermented na pagkain na mananatiling aktibo sa inyong katawan ng mas matagal. Sa pag-inom ninyo ng vitamin D3 at K2 nang magkasama, protektado ang inyong puso at matibay ang inyong mga buto. Ngayon, nakarating na tayo sa pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamagandang supplement numero 1, ang omega-3 fatty acids, particular ang EPA at DHA. Pagtuntong ninyo ng edad 60, pataas ito na marahil ang pinakamahalagang supplement na maaari ninyong inumin dahil suportado nito ang halos lahat ng bahagi ng katawan na naapektuhan ng pagtanda. Hindi ito basta mantika. Ito ang mismong pundasyon ng inyong utak at mga kasukasuan. Ang omega-3 ay sadyang nagpapababa ng panganib sa Alzheimer's, pinapatalas ang inyong memorya, pinapakalma ang irregular na pagtibok ng puso, at higit sa lahat binabawasan ang malubhang pamamaga at pananakit
ng inyong mga rayuma't kasukasuan. Isipin ninyo ito na parang langis o langis na nagpapadala sa mga kalawangin ninyong bisagra. Kinakailangan ninyo ang mga uri ng marine EPA at DHA na nagmumula sa isda o algae, hindi ang galing sa mga halaman tulad ng flaxseed na hindi na masyadong nasisipsip ng matatandang katawan. Maghanap ng malinis at purong fish oil na may 1,000 hanggang 2,000 miligramo araw-araw. Maaari rin kayong kumain ng bangus, belly at sardinas na napakayaman dito. Tandaan lamang na kung kayo ay umiinom ng mga blood thinners, sumangguni muna sa inyong doktor. Kaya't sa kabuuan itapon o iwasan na ninyo ang vitamin A na nasa anyong retinol, ang walang katuturang sobrang iron, ang calcium na walang kasama at ang nakakalasong mataas na dosis ng B6. I-focus ninyo ang inyong kalusugan sa pagpuno ng magnesium, vitamin D, 3, vitamin K2 at omega-3 siya. Habang tayo ay lumalapit sa pagtatapos ng ating usapan, nais kong huminto kayo sandali. Huminga ng malalim at pakiramdaman ang inyong katawan na nagdala sa inyo sa loob ng 60, 70 o 80 taon. Ang inyong mga kamay na nag-aruga sa inyong mga anak, ang inyong mga tuhod na dinala kayo sa napakaraming tagumpay at pagkabigo. Ang pagtanda po mga kababayan ay hindi isang sumpa na dapat katakutan at hindi ito isang sakit na pilit nating pinapagaling. Narito ang aral na palagi kong iniiwan sa aking mga pasyente. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo at isang biyaya na hindi na ipagkaloob sa maraming tao na maagang lumisan sa mundong ito. Subalit ang pagtanda ng may sakit ay pagnanakaw sa inyong kalayaan na i-enjoy ang mga naiwang taon kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa inyong ipinapasok sa katawan ay hindi lamang upang humaba ang inyong buhay kundi upang bigyan ng buhay ang natitira ninyong mga taon. Hindi na natin kailangan ng mas maraming gamot. Ang kailangan natin ay ang tama ang tugma at ang talagang kinakailangan lamang. Kung ang artikulong ito ay nagmulat sa inyo at nagbigay ng pag-asa, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung alin sa mga bitaminang ito ang babaguhin ninyo simula bukas. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating pahina. At ang pinakamahalaga, i-share o ibahagi ninyo ito sa inyong mga asawa, kapatid at mga kaibigang alam ninyong napakaraming iniinom na bitamina araw-araw. Tulungan natin silang magkaroon ng malusog, malakas at maligayang pagtanda. Ako po si Dr. Paulo Garcia, nagpapaalalang ang inyong kalusugan ay nasa inyong mga kamay.